ating tema ngayong araw na ito ay vegetable. Mag-gulay pa more! Yan, ako. Maraming ako mismo, hirap na hirap ako mag-isip ng iba pang mga recipe bukod sa gisa-gisa ng tawag dito mga vegetable menu, 'di ba? Yung mga vegetable recipes. Itong mga makakasama natin today, magbibigay sa atin ng idea ng iba't ibang recipe gamit ang gulay. At how is it to be vegan? Pag sinabing vegan, talaga bang walang protina? Puro na lang gulay? May iba't ibang klase ba ng vegan? Anong ikinabubuti nito? Hindi ba tayo nagkukulang sa sustansya pagka sinabing vegan? Is vegan and vegetarian all the same? Alamin po natin maya-maya yan sa ating talakayan. Kayo, baka meron kayo mga winners ha? Baka meron kayo mga vegetable dishes na kayo mismo o rig sa inyo o madalas nyo nang niluluto o blockbuster sa bahay ninyo. Sorry. Ayan na, bulunod tuloy ako. I-flex na po sa ating Viber number 0919-278-3000. At para po bida, itong pansit habhab. Tama ba ito? Ang ating recipe for the day, pansit habhab. Sa Quezon ito Dito lamang po sa ating menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchenette. Bukas ng tindahan, bukas ng kusina, kasama natin para tayong paglutuan ng kanyang pansit habhab version. Ang organizer po ng Gulay Pa More, si Chef Lawrence Castillo. Hello, Chef Lawrence! Hello po, magandang umaga Tito Winnie at magandang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Chef, sino ba yung katabi mo? Katawag po natin si Camille. Si Camille! Hi, Camille! Mag-assist ngayon kay Chef Lawrence. Oo, naku, pareho natin silang nakasama nitong mga nakaraang episodes. Pero ngayon, sanib puwersa sila sa kanilang pagluluto ng pansit habhab. O siya, mga chef, ano-ano bang sangkap na kakailanganin natin sa ating pansit habhab? Sige po, pinili namin itong lutuin na pansit habhab dahil una, kakapos lang po ng fiesta sa bahagi iyan ng Quezon, sa Luzban, Tayabas. Kaya ito yung ating kabahagi. Pero pangalawa, mahalaga din nating makita kasi na pwedeng purong gulay ang mga lutuin nating paborito mula sa Quezon. Pansit habhab, puro gulay. Alam ko, kasi ang natitikman kong version ng pansit habhab dyan sa Quezon, kapranggot lang ang gulay. Ano lang, ang natatandaan ko, konting pechay at saka sayote, halos walang ang ibang gulay na sahog. Tapos yung pansit. Sa inyo parang nuknukan ng dami ng sahog. Oo. Actually, yung gagamitin po namin recipe today ay galing sa gawa ni Chef Odessa ng Rizos na based in Tayabas. Kaya talaga, tubong Tayabas ang nilikha ng recipe na ito. Sige, go! Sige, unahin lang natin mag-isa ng sibuyas, bawang. Yan, meron tayong bawang at saka sibuyas. Okay. Yan. Sunod kami natin ng bawang. Kailangan lang naman minced garlic at saka sibuyas. Tapos, isusunod na natin kaagad yung ating mga alternatibo doon sa meat. So, ang gamit natin, mga kabute. Ay, gusto ko yan. Anong klaseng kabute, Lau? Meron tayong tenga ng daga. Ang gamit natin dito. At saka meron din tayong shiitake makikuru. Shiitake. So, yes. Magandang alternative natin ang kabute, lalo na nagsimula na ang pagbubulan. Kaya kung makakakuha tayo ng fresh na kabute ngayon nagsisimula ang pagbulan, ay mas na. Okay.
Gusto ko yan. Susunod natin ang tokwa sa Ay, gusto ko alternative yan. natin. Oo. Yan, gusto natin ang tokwa. Oo. At syempre, susunod na natin yung ating mga gulay. Ayan. Nandiyan ang ating carrots. Carrots, syempre. Nandiyan ang ating sayote. Yan. Sarap. Yes. Tapos, lalasahan na natin ang ating una, coco toyo. No? Coco toyo. Yan. Coco toyo po yung gagamitin natin sa halip na toyo dahil ayaw sana natin gumamit ng GMO na soy with soy. Okay. So, gamit natin ay Coco toyo. May para tinik- tiyak na organic. organic. Meron bang kaibahan sa lasa yang coco toyo as against the regular toyo in the market? So ito lang halos pareho, pero ang kagandahan sa coco toyo, para na rin siyang may hint ng asin. Kaya kapag nag-adobo kayo, pwede na siyang kahit yun na lang. Okay. Pero hint lang, chef. Okay. Pero sa gusto natin ng mas syempre, the usual adobo, gusto natin yung nagsasalig na alat at saka asin. Okay. So, papasok na tayo ngayon once naluto na yung ating mga gulay at mushroom. Papasok na tayo din sa pinakamahalaga ingredient. No, ito yung pansit lukban. Ito yung nagdi-distinguish talaga doon sa pansit hab-hab sa iba pang mga pansit, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. No? Yan. Ano yan? Binabad mo sa tubig, chef? Yes. Okay. Oo, kasi para mas madali na yung ating pagluluto, binabad na natin earlier kayo na sa tubig. Kasi di ba nabibili yan dry? Yes, maluto. So, para mas mabilis, inano na lang natin sa Okay. pre-soak na natin. At isasama na natin yung ating vegetable stock, no? Na karamihan ay mula sa pinagbabara natin na pakulong. So yung shiitake na dry, yung tubig po na pinagbabara niya, huwag po natin i-distort. Dahil pwede po natin siya gawing stock. Opo, para sa mga vegetarian na mga hindi natin. Hindi pala madumi yun, Camille. Hindi po. Hindi po. Malasa po talaga siya. Nandun nga kasi binabad mo na, doon na siya nag-bloom, di ba? From being dry to tender. Okay, sige. Akala ko madumi yun. Yan. Ano na lang po, dadagdagan na lang natin. Pag nakikita nyo na medyo kulang pa yung ating sabaw, pwede naman po natin dagdagan Ng tubig. Okay. Tapos, mga ilang minuto bago maluto ang ating pansit. Quick lang to, mga 10 to 15 minutes ang ating pagigisa at boiling. Kasi 10 minutes pwede na siya. Tapos kapag malapit ng maluto, ilalagay na natin yung ating pechay. Pechay, Tagalog. Pechay Tagalog po ang ating ilalagay sa pansit. Alam mo, mas gusto ko yan. Kahit na sabihin mo may a little bit of bitterness, hindi siya magiging pechay Tagalog kung walang ganun eh. Oo, yan. Tama po. Ang sarap po ng texture niya, medyo crunchy yung dahon. At saka parang mas masustansya. Ang alam ko, no, pag ang leafy vegetables, green na green, yung bright green, mas masustansya daw yun. Yan, nasa final na po tayo. Ngayon, di bang palasa na lang natin sa panghuli Ano? ang asin. Okay. Yan. Ang advice po namin talaga ay yung mga artisanal salt. Ang gamit po namin yung asin sa buyo. Wala sa Sambales. No? Kung naman, chef, paano naman kung wala akong ganyan? Pwede naman po kahit na Asin. na rock salt. Okay. At syempre, paminta. Paminta. May kakaibang bang lasa yung klase ng asin na ginamit mo sa regular na asin? Usually mas mas rounded yung lasa ng mga artisanal salts natin. At meron siyang binibigay na karagdagang linamnam. Linamnam.
maganda nga rin Tita Winnie na itanong nyo yung tungkol sa klase ng asin na ginagamit. Dahil hindi po, karamihan po sa atin hindi familiar sa iba't ibang klaseng asin. Alam natin natin yung iodized at yung asin na nabibila natin sa mga grocery. Kaya po talagang nice namin kayong i-invite sa Gulay Pamor Fiesta. Ay, mamaya yan! Ating Camille, ayun, pag-usapan natin yan maya-maya. Pagkatapos ng ating pansit habhab. Oo. Dahil kaya nga tayo nagsagawa ng ganitong episode dahil sa inyong Gulay Pamor Fiesta. Ha? Okay. Yes. Tapos na ba yan, Chef? Mukhang okay na. Okay. I-plate na lang po natin ng very quick kasi isusunod kaagad natin ilagay yung isa pa mahalagang ingredient kung bakit siya tinatawag na Habhab. pansit habhab. Oo. Gusto ko yan! Yan. Lalagay na natin ang ating pansit habhab. Kadalasan, isang distinct identity ng pansit habhab. Sineserve po ito sa dahon ng saging. Yay! Yun. So, eto yan. Ito tayo sa ating dahon ng Ang saging. sarap. Ay. Gusto ko yan. Tapos, yung isa pa, meron tayo Meron fresh tayo na, na pinchay. Pinchay. Kaya wansoy. Yan. Ayoko yan. Tapos, ang ating isa pa ay ang fresh na sibuyas. Yan po ang isa pang talagang identity ng ating Habhab. pansit habhab. At hindi kalamansi ang nilalagay. Yes! Ito po ay suka. No, suka na tuba o kaya coconut vinegar yung ating inilalagay. So, hindi kalamansi, bago kainin, pinubuhusan natin siya ng suka. Suga. Sarap. At yun na. Ito na po ang ating Pansit. Habhab. Ayan. Yan. Sample nga ng paghabhab. Paano? Sample ng paghabhab, mga chef. Yan. Yan. Kami yung saan gusto mo? Yan. O mas madali yan Plato, sa akin ang more extra challenging na dahon lang. Okay? Ayan. Yun ang habhab. Sige. Kim ng pansit habhab. Yun, ang sarap. Grabe kayo. Katakam-takam. Ngayon yung nakatikim ng pansit na sumpa ang nilagay sa Promise! Ay, ang sarap! Alam mo, mamaya may tatanong ako dyan kay Chef Lawrence kasi, kaya nga po tinawag na pansit habhab, hindi kayo gagamit ng kubyertos. Yes. Ihahabhabin nyo talaga hanggang sa lahat ng sauce nandito na sa buong mukha ninyo. Maraming pagkain. So, natutunan ko kayo Very good. Thank you mga chef. Pero hindi aalis ang ating mga chef dahil nga pag-uusapan natin ang pagiging vegan, pagiging vegetarian. Pagkatapos tawag dito yung kanilang Gulay Pamor Festival. Yan, mamaya yan sa pagbabalik ng Win Today. Nagbabalik ang ating programang Win Today. Kasama nyo pa rin ang inyong Tita Winnie Cordero. Oras natin, alas 10:20 sa is. Uy, teka, meron tayong message mula kay Tita Lina ho, ating masugid na taga-subaybay dito sa ating radyo sa Istrenta. Nag-hello, nag-good morning. Tapos, madalas ko lutuin na gustong-gusto ng mga anak ko ay ginisang ampalaya. Ang sahog hinimay na hipon at itlog. Gusto ko rin yan. Ay, lumpiang Gigi na style. Lumpiang Shanghai. Ay, alam mo, Tita Lina, pagka naglulumpiang isda, medyo makuti, talagang labor of love kasi hihimay-himayin mo, hindi katulad ng giniling, di ba? Andyan na, giling na siya. Ito talagang hihimay-himayin mo at saka tatanggalin mo yung mga tinik-tinik na malilinggit. Naku, kudo sa'yo, Tita Lina. Itong si Sanis, tama ba ang sabi ko ng pangalan mo, be? Sanis, ganda umaga po. Ang madalas po naming iulam na almost vegan/vegetarian ay crispy tokwa
may mayonnaise po kasi nagawa sa itlog, kaya almost vegetarian. Okay. Parang sisig, Denise. Ay, anong favorite ko yung tokwa? Lalo na, ang gusto ko sa tokwa, yung malambot. Ayoko pagka piniprito. Ayoko nung sobrang crispy na ang tendency niya tumitigas. Tapos, ang gusto ko, yung bagong luto. Kasi madalas may mga nabibili sa supermarket na maasim na pagka bukas mo, hindi na maganda, luma na. Eto, pag-usapan nga po natin. Maraming salamat kay Tita Lina at saka kay Denise. Baka meron pa kayong gustong i-share sa ating question sa ating ang hinihingi ko po ay mga vegetable dishes na talaga naman parating na niluluto at blockbuster sa inyong pamilya, katulad na lamang nitong pritong tokwa ni Denise at saka ginisang ampalaya naman nitong si Tita Lina. Text po kayo, bukas na bukas ang ating Viber number 0919-278-3000. Balikan natin ang ating mga chefs, si Chef Lawrence Castillo at saka si Chef Camille Acosta. Hello guys, welcome back once more. Ayan. Chef, paano ba si Chef Lawrence? Lawrence ba o Lawrence? L-A-O kasi. Lau na lang po. Lau na. Kung magagalit si Chef Lau, ludi ko dyan. Okay. Lau, ayan, Lau and Camille. First question. Pag sinabi bang vegan and vegetarian, parehas lang yon? Tita Willie, actually magkaiba po ang vegan at vegetarian. Okay. So pag sinabi po kasi natin na vegan, ito po yung paraan ng pamumuhay, kasama po yung mga ginagamit at mga kinakain, na hindi po tayo gumagamit ng kahit anong produkto na may byproduct galing sa mga hayop. Oh. So wala pong butter, walang dairy, wala pong kahit anong dairy, walang cheese, walang cream, hindi po rin tayo gumagamit ng honey dahil galing po sa mga bees. So, kahit po yung mga ginagamit po natin ng mga bag, sapatos, hindi po galing sa leather, at kasama rin po dito ang hindi paggamit ng mga cosmetic products or mga sabon, shampoo na tinest po sa mga hayop. So, talagang, opo. So, ang pagkakaiba pala, when you say vegan, vegan is the lifestyle. Kasi holistic, pamumuhay. Tapos, Pamumuhay po siya. At talaga. Ano po talaga, equality po for all beings. Okay. So, hindi pa, po siya pamumuhay na hindi po tayo ng mahamak ng mga hayop. Yeah, at tapos yung pagiging vegetarian, it's solely about food. Ang pagiging vegetarian po kasi, karamihan po ng mga vegetarian, meron po iba-ibang klaseng vegetarian, so may mga vegetarian po na kumakain pa rin ng egg. Meron din po mga vegetarian na nagtitake pa rin ng dairy. So, iba-iba pong klase. Yung iba po, vegetarian sila, part na rin ng lifestyle dahil po sa religion. So, meron din po na mga vegetarian. Pero po talaga, pag sinabi natin vegan, pangkalahatan po talaga. Yun na nga, pag sinabi mo yung vegetarian, it's yun nga, tungkol sa pagkain, something that you take, something that you consume. Tapos itong pagiging vegan is a lifestyle. Kumbaga, talagang parang religion na ito ang maraming mga bawal ang galing sa iba pang mammals, iba pang mga living creatures. Puro plants lang. Okay. Ayan, naintindihan ko na. At okay. Paano naman? Paano nyo naman naisipan, Lau, itong gulay pamor? Ano ba ito? Opo, itong gulay pamor ay isa pong tulad ng mga fiesta na sineselebrate natin every year. Dito sa Gulay Pamor, nais po namin i-celebrate yung abundance ng gulay dito sa ating bansa. No? Pero marami kasing klase ng gulay, pero marami tayong mga gulay na halos hindi na kilala ng ating mga kababayan o kaya naman ay nawawala na. Kaya yun po yung gusto namin
ipatampok, no, para isalba natin yung mga tinatawag nating pamanang sangkap or ating natural heritage mula sa ating mga native and endemic plants. Nais namin gawin itong gulay pamor at ipakilala yung mga gulay na ito at iyakin na maging bahagi pa rin no, ng ating diet ang mga gulay na ito para maging diverse no, yung ating pagkain para mas maging malusog tayo mga tao at maging malusog yung ating mga pamayan. Alam mo, maganda yan, Lau and Camila, no? Kasi ako, admittedly, wala akong masyadong, limited ang kaalaman ko sa iba't ibang klase ng gulay. Ang alam ko lang, yung the usual, yung pang chop suey. Tapos, alam naman natin yung mga ingredients sa pang chop suey. Diba? Chop suey at saka pakbet. Tapos, pagkatapos nun, wala na. Yung spinach, ano bang tawag nun sa Tagalog? Kulitis? Tama ba? Ayun. Yung kulitis, ayan. Ang alam ko lang dun, gagawin kong spinach dip. Tapos, pagkatapos yung iba na wala na akong alam. At meron ba kayong mga example na maishishare sa atin now, sa ating mga winners na mga hindi kilala masyado na gulay? Yan, marami po tayo actually mga gulay at prutas at even mga grains and legumes. Okay. Halimbawa po niyan yung lagikway. Yan. Lagikway? Lagikway, yan. Ano po siya? Parang siyang katulad ng saluyot. Meron din po itong mamalaway na ini-exhibit. Malagkit. Madulas, parang okra. Parang okra, ganun po siya. Anong tsura niya? Lagitway. Parang po siyang ang itsura niya ay halos katulad ng dahon ng gamoting kahoy. Parang ganun po yung korte niya. Meron siyang mga kamay. Saan ito nakikita? Kadalas, actually, all across the Philippines, meron po nito, pero marami po nito sa Southern Tagalog. At masustansya. Meron din po tayong ampi naman na tinatawag. Ampi. Oo. A-M-P-I, Titawini. So, ano rin po ito? Parang ano lang siya, parang weed, kumbaga. Tumutubo kahit saan. Pero tinatawag itong superfood din dahil sa kanyang nutritional content. Titawini ang mahalaga kasi doon sa mga tinatawag nating native na mga gulay kasi napatunayan na resilient no sa weather, climate, sa weather, no, at nag-adapt na talaga siya sa ating environment. Kaya makakatulong sila sa ating food security. Hindi kinakailangan ng farm inputs, hindi masyado kinakailangan ng patubig kasi thriving siya sa klase ng environment na meron tayo. Endemic kumbaga, no? Sa atin lang ba nakikita itong ampi at saka ano nga yung isa? Marami din po siya, meron din po siyang mga kamag-anak sa ibang mga bansa. Pero itong mga klase ng gulay na ito na nga yung hindi mga napapansin. Oo, ngayon ko lang narinig yan. Hindi na kinukultivate, no? At yun yung gusto namin exactly ma-share, no? At ma-promote sa magitan ng fiesta. Kahit po bigas, marami tayong bigas. Katulad na lamang ng pariruto. Yan, yung mga taga Quezon, kilala yan, yung mga taga-Tayabas. Ito po yung purple rice natin na galing sa area na yan ng Quezon. Ito yung ginagamit sa puto bumbong originally. Pero hindi na ito yung ginagamit ngayon, kundi food coloring na lang na puto bumbong. And ito yung gusto nating ibalik. No, yung tradisyonal na mga sangkap no, ng mga tradisyonal nating lutuin, kinakailangan natin siyang ibalik, pasiglahin para makapagpatuloy ng mga farmers natin ang pagkukultivate ng mga ingredients at halaman. Oo nga. Very good. Para maipagpatuloy. Parang wika. Diba? Opo, tama po yan. May Kailangan mga... pong gamitin. Kailangan lang natin na siyang gamitin. Kaya po maganda dito sa fiesta. Ito po mga
mga ingredients na ito na pinag-uusapan natin ngayon, na mahahanap, makikita niyo po doon. At bukod pa dyan, meron po tayong mga merchants na gagamitin po itong mga sangkap na ito sa kanilang mga lutuin. So talaga po makikita niyo yung ingredient, yung mga ingredients din po tayo na mabibili doon, at matitikman po natin. Yan. Katulad ng sampinit ice cream, Tawini. Ano yun namang sampinit Ang ice cream? sampinit native raspberry natin yan. Hindi ba ito yung ano yun, meron pang isang parang blackberry na malilinggit. Mulberry. Hindi, letter D. Bignay? Bignay, yun, Bignay. Oo, parang Meron ganon. Yes, meron din po actually Bignay na Red Bulls, no? Oh, really? Combination ng native mushroom at Bignay wine, niluto po nila in a very Italian way. Wow. Pero ang gamit po ay native ingredients natin. Matitikman niyo po yan sa Gulay Pa More Fiesta. Wow! Teka, sandali. Parang yung mga binabanggit nyo ng klase ng mga gulay na ito, mga prutas na ito, parang hindi ko naman nakikita sa merkado dito sa Maynila. Actually, yun po yung gusto namin mangyari, Tita Winnie. Kumbaga, maging simula ito para i-encourage yung paglaganap ng mga sangkap na ito. Kasi syempre, para dumami ito sa merkado, we need to encourage our farmers to cultivate them. Pero syempre, mahirap mag-cultivate kung walang demand wala sa mga consumers. That's right. So, kung gusto natin matikman yung mga pagkain at sangkap na sariling atin, ito na yung pamamaraan natin. Kumain tayo. And then yung awareness, no? Yes. Kailangan. And siguro initially, Lau and Camille, medyo magiging mahal ang presyo kasi konti lang eh. Yes po. Oo, Totoo po yan. Oo. Sa simula, magiging ganun talaga kasi ang dahilan naman ng pagmahal ay yung travel cost niyan eh. That's Yung right. transportation dahil nga limited siya sa ngayon sa ibang area for other areas to have access sa mga gulay na ito. Kinakailangan mo pang i-transport. But kung ang mga magsasaka natin will encourage sa kanilang mga lokalidad na magtanim ito wherever pwedeng itanim ang mga sangkap na ito, di magiging mas mura na siya. Okay, so umpisa lamang ang Gulay Pa More Festival. Meron pa ba kayong mga programa para i-supplement or i-push pa ang kampanya niyong ito? Yan. Bahagi ko ng objective po nitong Gulay Pa More ay gawin siyang taon-taon. Pero hindi lang po taon-taon na fiesta. No? Kundi in between this fiesta, yung mga magkakasamang nagtaguyod nito, yung iba't ibang mga food merchants, no? At yung mga partner nating smallholder farms, ay magtutulong-tulong para iserve ang pagkain at maging available ang mga sangkap na ito sa ating merkado hanggang sa maging mainstay na siya o mainstream na natin itong mga gulay na to sa ating mga tahanan. Alam nyo, Lau, Camille, parang ang gusto, dadagdag lang ako. Kasi sana magkaroon kayo ng tie-up with groceries or supermarkets or tawag dito, an outlet para doon talaga magiging available itong mga produce na sinasabi ninyo na para pagkailang kasi there was this store dito sa may Esteban Abada naalala ko na parang puro natural, puro katulad ng kaya lang wala na siya ngayon. I don't know what happened to them. Organic yun. Organic nawala na. At saka paano tawag dito, meron ba kayong ganung vision or ganung programa? Yes. Ang gusto namin talaga maibalik yung masiglang mga palengke natin. No? Sa ating mga pamayanan na doon direkta at malayang nakakapagbagsak yung mga farmers natin ng kanilang mga organikong gulay. No? At yun din yung nagiging sentruhan ng ating mga consumers para bumili
bumibili ng kanilang mga lulutuin para sa isang linggo at sa mga susunod pang mga araw. So we will be partnering definitely with local government units, with churches, para maging accessible itong mga sangkap na ito sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil po natin support yung pong pamalayan sa mga ingredients at dun sa paraan ng pagluto sa mga sangkap na ito. Ay nako, magiging patok yung mga cooking demo na yan. Siyempre, Meron din pong mga cooking demo na magaganap doon sa Gulay Pamor. So, hindi lang ingredients at mga pagkain ang makikita nila. May mga tampok din po tayong mga demo. Yes, kaya po magkakaroon ng demo cooking, hindi lang po siya actually demo cooking, we call it community cooking. Kasi on the spot, magiging bahagi ng actual cooking. Parang katulad sa mga fiesta ni Winnie, di ba? Ganun naman, pag fiesta, community ang nagluluto. I miss that. Kasi sa lahat ng mga, halos lahat ng mga, noong mga tawag dito, mga nearing lockdown, tawag dito, yung mga fiesta, nagfo-focus na sila doon sa kanilang mga specialty. Especially yung mga ingredients na nabanggit ninyo na abundant sa kanilang probinsya, abundant sa kanilang region, na hindi na papalabas commercially. Tapos ang ginagamit nila na mag-isip ng mga recipes are students. It's so nice! Yes, napaka-nice po niyan. Actually, binabati po namin at kinokomment namin yung mga ganitong initiatives ng LGU. Like for example, sa Pakin recently, kasama yung ibuli, na isang rare fruit na kanila talagang tinataguyod ngayon at pinapakilala para muling sumigla ang cultivation and use nitong rare ingredient for indigenous ingredient. Nag-umpisa na ba kayo ng pag-uusap sa mga LGU? Well, actually kasama po namin sa Gulay Pamor Fiesta na ito ang Quezon City Local Government. On board din po ang University of the Philippines at katuwang namin ng iba't ibang mga organisasyon dito. So, this is really kickstart pa lang po ito para sa tuloy-tuloy na kampanya ng lahat ng bumubuo ng Gulay Pamor Fiesta. At maganda rin dito, Winnie, kanina na nabanggit nyo yung mga estudyante dahil sa Gulay Pamor marami na po tayong mga activities para sa mga kabataan. Alam niyo po, ako meron akong dalawang mga anak, laking Maynila na po. Hindi nila alam kung ano yung konsepto ng fiesta. What? Hindi na po nila naranasan, hindi po nila alam yung sense of community at yung mga activity outdoor. Yan. Ay, dahil siguro kami sa lockdown. Lockdown babies ba sila? Kasama na po sa mga naapektuhan po ng lockdown. Pero dahil po sa, I think ito it's a generation thing eh. Kaya maganda rin po talagang in-encourage rin po natin ang mga kabataan na pamilya na pumunta po dito sa Gulay Pamor Fiesta dahil mayroon po tayong activity para po sa lahat. Sa bata, sa matanda, lahat po. Nice. Teka lang sandali. Makapagbigay bago tayo mag-imbita, I have several questions, additional questions for you guys. Ang pagiging vegetarian ba, although may naipakita na kayong protein substitute, merong agam-agam kasi na kulang sa sustansya. Hindi daw kumpleto ang pagiging vegetarian sa sustansya. What can you say about that? Actually, dito Winnie talagang ang madalas na pinupunto ko pag sinabi ng vegetarian o isang tao vegan, saan sa kumukuha ng protina. Dahil doon po sa sustansya, alam nila marami po sa kinakain ay gulay. Pero doon po sa kwestiyon ng protina, actually dito Winnie, napakarami po
iba-ibang sources ng protina bukod po sa karne. So, nandyan po ang mga beans, so ang munggo, chickpeas, marami po tayong iba't-ibang klaseng beans at legumes. At kahit po yung ibang mga gulay at mga grains, ay meron po protein content. At ito nga po, katulad po sa ingredients natin, ang tofu ay isang magandang source ng protein. Ang mushrooms din po ay meron protein content. So talaga po, hindi po naputulang Ayan. sa protina. Isa pang concern. Hindi daw masarap ang mga pagkain vegetarian. Walang lasa. Yeah, papatunayan po namin yan. Kayo ulit sa kulay po, makikesta po kayo para po. Promise? First time. Kasama ba dito yung mga TVP, mga ganyan? Hindi. Oh, kasama po, pero hindi po lahat ay gumagamit ng TVP. Kasi yung iba gusto nila whole food. Kaya may kumbaga wide selection po. Wide selection. Promise Yes po. Okay. From, Sorry. from snacks to dessert, really? to sweets and savory. Talaga? Lahat po ng craving ninyo. Pero tayo isasagot dyan. At saka, okay, available ba yung mga ingredients? Kasi katulad na lang yan, yung asin mo galing sa Buanga pa. Inay ko, pagkamahal-mahal yan. Tapos yung toyo mo, coco toyo, parang wala naman ako masyado nakitang coco toyo sa grocery. Saan bibilhin? Yan. So meron po dahil nga ka-partner dito natin ng mga small producers at ang mga smallholder farms na talaga nag-cultivate at nag-process ng mga ganitong produkto. Mabibili niyo po yan sa Gulay Pamor Fiesta sa darating na May 25. Kasi yun nga po yung layunin namin. Gusto namin maging accessible dahil yung technology naman at yung sourcing ito nandyan lang naman sila. Ang kinakailangan natin ay mas maging masigla ang production ng mga ito ay mas maging available sa ating mga palengke. Last question on this, Lau, no? Nag-uumpisa pa lang kayo. And sabi mo nga, kick-off lang ito ng isang malawakang programa para i-promote ang ating iba pang mga produce na tawag dito hindi kilala ng karamihan. Gaano katagal kaya ang projection ninyo bago ninyo maramdaman yung kumbaga sa negosyo return of investment, bago nyo maramdaman na may epekto na ang inyong mga kampanya? Siyempre mahaba taon ang bubuli natin dito. Pero kaya natin pabilisin ang efforts na ito kung tayo ay magtutulong-tulong, lalo na ang ating local government, ang ating national government, private sector, simbahan, para buuin yung ecosystem ng pagtataguyod ng masustansyang pagkain at pagtataguyod ng pagsuporta sa ating mga farmers and small producers para sila ay tuloy-tuloy na ma-encourage na magtanim ng masustansya para sa ating mga pamayanan. Wow, you have a long way to go, guys, but I'm really, really excited. Sobrang kasama niyo ako sa inyong kampanya, promise. Dahil kailangan nating mabigyan ng tamang knowledge, impormasyon ang ating mga winners, ang ating mga kababayan, para mas mapalaganap natin ang pagsasaka or how do you say, di ba pag nagsaka hindi lang naman bigas, pagtatanim, pagpupush ng ating mga gulay kesa tayo nag-i-import. Lau, Camille, invite them. Naku, I'm sure gustong-gusto na nilang malaman kung saan, anong oras at paano makakasama sa inyong Gulay
Pamor Festival, please. Yes po, sa May 25 na po, isang linggo mula ngayon, 7 days, yung Gulay Pamor Fiesta po ay gaganapin sa UP Diliman, sa CSSP parking lot. Ito po ay bukas sa lahat. Wala pong registration tulad po ng mga fiesta na sineselebrate natin sa mga lokalidad. Magsisimula po ng alas 10 ng umaga, no, hanggang alas 7 ng umaga ang ating Hanggang alas 7 ng gabi. So 10 a.m. to 7 p.m. po. Magkita-kita tayo sa May 25 sa Gulay Pamor Fiesta. Yan, para po makita ninyo yung mga detalye, i-check out nyo po ang Facebook at Instagram ng Gulay Pamor para sa lahat ng mga workshops, sa lahat ng mga learning sessions, sa lahat ng mga mabibiling pagkain na pwede ninyo pong makita sa Gulay Pamor Fiesta. Sino si Bay Bibiaon at saka si Leonard Ko? Sige po, bahagi ng fiesta na ito ay ang pag-honor natin sa mga environment defenders natin. At napili po namin si Sir Leonard Go, isa po siyang botanist. Kilalang-kilala po siya dahil sa kanyang maraming taon na ginugol para i-document, i-research yung ating mga native, no, at in the wild pa na mga halaman, no. Pero sadly, siya po ay namatay dahil po siya ay napagkamalang NPA while doing Oh my research, at hanggang ngayon ay wala pa rin hustisya at napapanagot sa kanyang pagkamatay. Kasama din po sa honor si Bay Bibiaon Ligkayan. Siya po yung chieftain ng Luman, no, na babae na talaga pong pinaglaban yung kanilang mga komunidad para protektahan from various development aggression projects, no. At sadly, yumao na rin po si Bay Bibiaon, kaya gusto po natin i-honor, no, yung kanilang legacy at yung kanilang contribution sa pag-defend ng environment dito sa Very good. Fiesta. Very good. So, see you on May 25. Next Saturday yon, ano, guys? Opo, 1 week to go. Yeah, sa CSSP parking lot sa UP Diliman, ha? 10 a.m. to 7 p.m. So look them up sa kanilang page. Ano ulit yung page na hahanapin for more information? Gulay Pamor. Gulay Yan po ang hanapin natin sa Facebook. Very good. Maraming salamat sa inyo, Lau and Camille. Thank you. And mabuhay kayo. Ha? Good luck and more power. I would like Kita po to... tayo sa Sabado. Oh yeah, pupunta ko. Kung makadala kayo. Yes, I will be there. I'll see Dala you. po kayong bayong. Oo, magdadala ako ng bayong, promise. Pupunta ako. Ano yan? Swear yan. Swear. Thank you, guys. Maraming salamat. Salamat po. Suportahan po natin ang ani ng nating mga Pilipino. Malaman po natin ng iba't iba pang mga gulay at prutas na dito lamang sa ating bansa makikita at kung paano sila lulutuin at makakain sa ating Gulay Pamor Festival. Magbabalik po ang Win Today. Win Today! Win Today! Sa Radyo 630!